Barangay Ginebra picks RJ Abrietos. Breaking news mga kapatrol, ginulat ng Barangay Ginebra ang basketball community nang kinuha nila si RJ Abrietos as the surprise third pick overall in this year's PBA draft na kung saan pati tayo ay nagulat dahil grabe ang reaksyon ng social media at mukhang the baby is back. I'm very excited, sobrang ito yung pinapangarap ko, and especially napunta pa ako sa Barangay Ginebra, and hopefully makatulong ako sa team and sa mga coaches na especially Coach Tim. So I'm very happy na alam mo yun, isa na ng mga Barrientos yung makakasama ni Coach Tim Cone. At nang kinuha ni Coach Tim Cone si RJ Abrietos as third pick ng Barangay Ginebra, ay hindi nating mapigilang magiging excited, hindi lang para sa Barangay Ginebra, kundi pati na sa potential stint ni RJ Abrietos sa Gilas, ngayong he is under Coach Tim Cone, ang Gilas coach. Mukhang ito na ang sagot ni Coach Tim Cone sa sigaw ng mga fans na kukuha ng additional point guard ang team. Nakita na kasi ng team kung gaano ka-importante ang pagkakaroon ng isang point guard noong Olympic qualifying tournament na kung saan wala tayong point guard. Hindi pa man pinangalanan officially ni Coach Tim Cone si RJ Abrietos bilang newest addition sa Gilas, ay dito niyo ito unang maririnig na sa darating na November window against New Zealand and Hong Kong ay hindi malayong isasama ni Coach Tim Cone si RJ Abrietos. While I have a feeling na ang mga trades and picks ng Barangay Ginebra ay may connection rin sa Gilas. Dahil hindi lang si RJ Abrietos ang pwedeng ipasok sa Gilas, kundi pati na si Isaac Go, ang bagong kabarangay who is part of Gilas noong si Tab Baldwin pa ang coach. They are the perfect reserves dahil nasa Ginebra na sila at magalamay na nila ang sistema, kaya they will be a valuable addition para sa Gilas. Pwede rin silang pamalit in the future if ever merong mag-retire ng mga players. At kung magkataon na ipasok ni Coach Tim Cone si RJ Abrietos sa Gilas, ay siguradong busog si Kai Soto sa mga insane passes ni RJ Abrietos. Kulang kasi ng passing guard ang Gilas nung nagka-injury si Scottie Thompson. At sa Barangay Ginebra naman, ay mas lalo pa silang lumalakas and expect a high-octane offense in the coming season para sa Ginebra with Abrietos, Stephen Holt, Scottie Thompson, Jamie Malonzo, and Jeremiah Gray. Pag itong lahat magiging healthy, ay ewan ko na lang kung matatalo pa ang Ginebra. Siguradong lahat ng mga games ng Ginebra ay papanoorin ng mga fans dahil napaka-exciting ang mga players ngayon ng Ginebra. And again, kung ano ang magandang nangyayari ngayon sa Ginebra, it will surely rubs off sa Gilas dahil posibleng dito nakukuha si Coach Tim Cone ng mga additional players para sa Gilas. Pero ang biggest beneficiary dito kapag makapasok si RJ sa Gilas ay ang ating idol na si Kai Soto. Dahil alam naman natin na mag-best friend pa itong dalawang players na to. Maganda na ang kanilang chemistry outside the court, and for sure, they will blossom into a Batman and Robin tandem sa Gilas. I see them like Kai Soto, Yuki Kawamura duo, at ito ang ating aabangan dahil mas ma-maximize pa ng husto ang scoring ni Kai kapag merong point guard na kapareho ni Yuki Kawamura. Like Yuki, isang threat rin kasi sa opensa si RJ Abrietos, and his vision is amazing. Napakagaling na point guard, kaya nga tinawag siya na point guard dahil ang galing niyang pumasa, but if needed, he is a prolific scorer. And not to mention, na isang deadly 3-point shooter si RJ, kaya napakaliking tulong si RJ sa Gilas kung ipapasok siya ni Coach Tim Cone. Hindi lang ang Barangay Ginebra ang happy, pati ang buong bansa ay magbubunyi rin once magkaroon ng official announcement si Coach Tim Cone na idagdag si RJ Abrietos sa Gilas pool. Congrats, RJ Abrietos! At balitang NBA at Olympics naman. Nag-viral ang pahayag ni Kevin Durant tungkol kay LeBron James. It's just the enthusiasm and the energy he has for the game is just contagious.
ang bituin ng Phoenix Suns na si Kevin Durant ay nagsalita tungkol kay LeBron James sa Los Angeles Lakers. And more you're around him as a teammate, you can see why he's considered the best player to ever play. Sina LBJ at KD ay parehong nasa Team USA para sa 2024 Olympics. Ito ang pangalawang pagkakataon na nagiging teammates ang dalawang superstars. Sila ay tumulong sa Team USA na nagwagi ng gold medal noong 2012. Kamakailan lang, nagbigay ng interview si KD sa Today Show at nagsalita siya tungkol sa paglalaro kasama si LeBron James. Sabi ni KD, "The more you're around him as a teammate, you can see why he's considered the best player to ever play." Si Kevin Durant ay kasama sa pinakamahusay na 30 players sa kasaysayan ng NBA at nakipaglaban kay LeBron James sa loob ng mahigit 15 years. Dahil dito, ang kanyang malakas na pahayag ay may malaking impact. Si Kevin Durant ay papasok sa kanyang ikalawang season sa Phoenix Suns. Natapos niya ang taon na may average na 27.1 points, 6.6 rebounds, 5 assists, and 1.2 blocks bawat laro, habang may shooting percentage na 52.3% from the field and 41.3% from the 3-point range sa 75 games. At ito ang pang-apat na beses na maglalaro si KD para sa Team USA, habang si LeBron James finished his 21st season in the NBA with averages 25.7 points, 7.3 rebounds, 8.3 assists, and 1.3 steals per contest, while shooting 54% from the field and 41% from the 3-point range in 71 games. Ito ang kanyang ikaapat na pagkakasali ni LeBron James sa Team USA at unang paglaro niya mula noong 2012. 3 beses ring nagkaharap sina Durant at James sa NBA Finals. Nanalo si King James sa kanilang unang pagtotoos noong 2012 nang siya ay kasapi pa ng Miami Heat at si Kevin Durant naman ay sa Oklahoma City Thunder. At noong 2017 at 2018, tumulong si KD sa pag-akyat ng Golden State Warriors sa 2 titulo laban kay LeBron James at sa Cleveland Cavaliers. Kinilala ni LBJ na ang kanyang bagong kontrata ay maaring ang kanyang huli sa NBA. Ang off-season na ito ay mahalaga para sa Los Angeles Lakers habang naghahanap sila ng pagpapabuti matapos ang kanilang pagkabigo sa unang round ng nakaraang season. Sa pag-opt out ni LeBron James sa kanyang kontrata, sinubukan niyang tulungan ang front office sa pamamagitan ng pag-alok na magkaroon siya ng pay cut para makakuha ang kuponan ng ilang mga players na available sa free agency. Pero sa kasamaang palad, hindi nagamit ni General Manager Rob Pelinka ang pagkakataon na yon at sa huli ay nagkasundo na lamang sila ni LeBron James sa isang 2-year contract na may option para sa ikalawang taon.